Pilipinas, magandang araw po sa inyo sa mga nakantabay sa atin. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Sinimulan na po ang manhunt dito kay Harry Roque. Si Harry Roque, hindi pa rin ito sumusuko Hindi pa rin niya pinipresenta ang kanyang sarili dyan sa House of Representatives dahil meron itong arrest order mula sa HOR dahil sinight siya in contempt. Common lang yan ka-coffee, basic lang yan Napanood mo sa balita, di ba? Halimbawa ikaw si Harry Roque. Napanood mo sa balita, sinight in contempt ka. Ano sinasabi doon sa site sa pagkaka-contempt sa'yo? Dapat ikaw ay nasa kustodiya ng House of Representatives because of these grounds. Di ba? Hindi niya pinasa yung mga dokumento na sinasabi niyang ipapasa niya para patunayan yung mga yaman niya na hindi maipaliwanag. So sinight siya in contempt. Siguro naman, dahil maya-maya naman nagpo-post sa social media itong si Harry Roque, alam niya na mayroon siyang arrest order. Pero until now, ka-coffee, linggo na ngayon, ka-coffee, hindi pa po nagpipresenta si Harry Roque sa sarili niya. Sana nagbiyahe na siya papunta dyan sa HOR o nag-grab na lang ito kasi ka-coffee, hindi na naman siya babalik Diba, nag-grab na lang siya papuntang HOR nandito na ako, seryoso ako na harapin kayo, sumusuko ako dahil sinight nyo ako in contempt. O baka mas maintindihan pa siya ng mga mambabatas dyan, mga miyembro ng Quad Committee at agad na i-lift yang pagkakasite sa kanya in contempt. E din makauwi agad siya kasi nakitaan siya ng sincerity. Pero hindi, ka-coffee, hindi nangyayari yan until now. Nagtatago pa rin po itong si Harry Roque. May arrest order siya, hindi siya nagpapakita. Anong ibig sabihin yan? E di nagtatago. So ang Philippine National Police, yan na, lumalala na yan, ka-coffee. Sige weak Sabi nyo weak ang administrasyon na ito O sige, weak. Yan na, Philippine National Police. Kumikilos. Nasa headline na, ka-coffee. Philippine National Police joins hunt for Harry Roque. Ano ka ngayon? Ang pulisya, ka-coffee, hindi na lang po ang House of Representatives Sergeant at Arms, hindi na lang ang HOR, kundi ang PNP. Sumasama na po, kasali na po sa paghahanap dito kay Harry Roque. May manhunt na sila dito. Lumala na ito, ka-coffee. Lumala na ito. Susunod na talaga kay Kibuloy itong si Harry Roque. House Committee on Public Order and Safety Chairperson and Santa Rosa City Representative Dan Fernandez said that the Philippine National Police has joined the intensified manhunt for former presidential spokesperson Harry Roque. Again intensified manhunt, pinaigting, ka-coffee, na paghahanap o manhunt, paghahanap dito kay Harry Roque. May balita na palang ganito Bakit di ka pa sumuko? Di ba? Kung seryoso ka talagang harapin yung mga reklamo na yan, sumuko ka na. Huwag ka na dyan. Labas ka na dyan sa Davao. Magbiyahe ka na. Papuntang Maynila, papuntang HOR, presenta mo na yung sarili mo. Kung ako si Harry Roque, para hindi na ito lumala. Dahil lalala pa ito. Hanggat nagtatago siya. Imagine mo si Alice Guo. Nagtago, nahanap ng authority. Kung nangyari kay Alice Guo yan, nangyari kay Teves yan, posibleng mangyari din sa'yo yan. At kahit kay Kibuloy pa, si Kibuloy nilagyan ng 2,000 pulis. Sumuko na corner. Ano pa itong si Harry Roque? Kaya kung ako, ikaw, lumabas ka na dyan sa lungga mo. Punta ka ng House of Representatives. Ipresenta mo yung sarili mo. Diba? May arrest order ka Yun lang yun The PNP is now fully engaged in the manhunt for attorney Harry Roque and we are coordinating closely with the National Capital Region Police Office and the CIDG to ensure his swift apprehension. Sabi po ni Fernandez ay sa co-chair ng House Quad Committee. Mabilis lang yan, ka-coffee, dahil hindi kayo tatantanan ng PNP. Sinabihan nyo kasi ng week yan sino ngayon ang week? Diba? Mga DDS sabi ng mga DDS kampo ni Digong week daw po si PBBM. Sige, tambaluslos, kung ano-ano sinasabi ninyo dyan. Ano nangyayari ngayon? At may legal basis ito mga pag-aresto sa inyo, mga pagdinig na yan ng Quad Committee. Sige, pagalingan kayo dyan ngayon. No one is above the law and we will not tolerate anyone defying the authority of Congress or evading accountability. Sabi po ni Fernandez, naku, hindi talaga kayo tatantanan ng HOR. The Quad Committee issued an arrest warrant against Roque for refusing to submit the documents related to his wealth, which is being linked to the illegal Pogo operations ng Lucky South 99 Pogo Hub in Porac, Pampanga that the authorities raided in June.
Yun lang naman yan eh. Ang simple lang ng problema dyan eh. Biglang yumaman si Harry Roque. Bakit siya biglang yumaman? Government employee siya eh. Hindi man ganyang kaltasan ng sahod eh. Ang secretary, sabihin na natin 350,000 ang sahod sa isang buwan. Kahit i-multiply mo pa yan ng ilang taon siya nagtrabaho, hindi ganyan tataas yung kanyang assets. Hindi kasi maipaliwanag yung kanyang yaman. May mga dokumentong nakikita na connected siya sa Pogo. Syempre, hindi mawawala sa isipan itong mga mambabatas na mukhang galing sa Pogo yan. So, tinatanong siya ngayon, saan galing yung pera na yan? Sabi niya, nagbenta sila ng property. Then, nasaan yung patunay na nagbenta ka ng properties? Ipasa mo yung dokumento. Problema, nag-commit siya na ipapasa niya pero hindi niya pinasa. Mayari ka ngayon dyan. Hindi ka lalo tatantanan ng mga mambabatas dyan. Roque admitted accompanying Catherine Cassandra Leong to the Philippine Amusement and Gaming Corporation in July 2023 in connection with the operation of Lucky South 99. However, Roque denied that he was involved with the Lucky South 99. Isa pa yan, nagpunta siya mismo sa PAGCOR para sa operasyon ng Lucky South 99. Sasama ka ba doon sa tao na yan kung wala kang dyan, interest dyan? Nang wala kang mapapala dyan, itataya mo ba yung pangalan mo? Diba? Common sense yan ka, Coffee. Sige, kung ikaw ay nasa sitwasyon, itataya mo yung pangalan mo kasi alam mong illegal yan yung operasyon tataya mo yung pangalan mo, sige, baka pakinggan tayo ng chairperson ng PAGCOR, palusutin yung permit ninyo. Sige, sabihin natin yung financing scheme. Gawin daw staggered yung pagbabayad ng kanilang utang, arrears nila. Itataya mo ba yung pangalan mo? Dati kang presidential spokesperson, sasama ka dyan sa PAGCOR para makipaghagel, makipagtawaran sa chairperson. Ano makukuha mo? Zero daw Gagawin mo ba yan? Itataya mo yung pangalan mo nang wala kang mapapala? O baka naman may napakalaki ng monthly, ilang milyones yan. Sabi niya, hindi raw siya connected sa Lucky South 99. Hindi ka pa connected Pero willing kang gawin yung mga bagay na yan. Hindi ka connected, pero yung EA mo, executive assistant mo, itong AR de la Serna, dyan mo pinatira sa Pogo. Aba? Pogo ba? Libre. Anong ibig sabihin yan? Hindi nagbayad ni Singkong Kusing. Dyan sa compound ng illegal Pogo Hub, dyan nakatira sa AR, yung kanyang executive assistant. Dyan nakita yung kanyang bank account. Anong ibig sabihin yan? During a Quad Committee hearing in August, Roque promised to submit copies of his statements of assets, liabilities, and net worth, SALN, and records connected to his family firm, Biancham Holdings, as well as a land transaction in Parañaque City. Napagbentahan daw nilang lote ka-coffee. Ayan. Pero hindi naman pinasa. But instead of submitting the documents, Roque filed a motion to quash the subpoena on the documents claiming that it would violate his right to privacy. Iniisahan niya Gusto niyang lumusot ka-coffee, ginagamit ang kanyang pagka-abogado. Baka nakakalimutan niya, mga abogado din, yung mga miyembro ng Quad Committee. Si Attorney Luistro lang Yung Congresswoman Luistro gisang-gisa siya dyan Hindi siya makaobra dyan This kind of defiance cannot be taken lightly as it underscores the seriousness of the allegations against him. We will pursue this matter through all available legal avenues until justice is served, sabi ng congressman, sabi ni Dan Fernandez. Hala ka. Kala mo, lulusot ka dyan Malaalis guwang labas yan. Nagsisimula sa light issue lang. And then eventually, lalaki hanggang makulong na. Alam nyo na, kung anong nangyari kay Alice Guo, mukhang mangyayari dito kay Harry Roque. Naglalabasan yung mga yaman na hindi maipaliwanag The public deserves transparency and accountability, especially in cases involving serious financial and legal concerns. Attorney Roque's continued evasion only raises more questions about his role in the Pogo controversy. Malinaw na malaki yung papel niya dyan kasi napakahusay ni Harry Roque. Diba? Decorated lawyer, decorated international lawyer, napakahusay daw na abogado. Kaya wala mga pangalan dyan Yun nga lang, may sabit kaunti Pero marami mga transactions dyan, nalulusutan lang dahil napakahusay na abogado ito. Yun nga lang, nalusutan siya dyan. Kaya kinuha nila yan. Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, chairperson of the House Committee on Dangerous Drugs and head of the Quad Committee, urged Roque to face the investigation instead of posting statements on social media. Exactly. Bakit kasi inuuna yung post niya sa social media?
Sumagot siya dyan sa House of Representatives. Mr. Roque has been evasive and his actions suggest that he is unwilling to face accountability, sabi ni Barbers. The public deserves transparency, especially in matters involving significant legal and financial questions. Halaka. Sige ka. O sige, ayaw mo talaga dumalo ha, pero sige, Facebook ka ng Facebook. O sige, antayin mo yung arrest order, ang PNP. Ayan na, tutulong na ang PNP para mahanap na ang kinaroroonan nito ni Harry Roque. Nasaan ito ngayon? Nasa Taiwan? Nasa China? Nasa Davao? O nasa Baguio? O nandiyan lang sa Quezon City? Oy, nako, lumabas na para hindi na lumalayan. Sabi po ni Harry Roque, ang Quad Committee po ay isang kangaroo court. The authorities served the arrest order against Roque in his law office dyan po sa Makati City, but his staff refused to receive it. Sabi niya wala pa siyang natatanggap. Hindi tinanggap. Dinala dyan sa law office eh. Actually, kahit wala ka nang matanggap dyan, ka-coffee, dahil napapanood mo sa balita na may arrest order ka. Diba? Hindi lumabas ka. Oh, pwede mo naman sabihin yan, oh, yan ha, sincere ako. House of Representatives, nakita ko sa balita. Napanood ko mismo yung hearing. Live naman yan eh. Sa Facebook page ng HOR, naka-live yan. O na meron akong arrest order, so sumusuko na ako. Dinadala ko na yung sarili ko dito sa HOR. Dahil willing ako sa inyo na makipagtulungan. Wala eh. Anong petsa na? Linggo na, Lunes na ka-coffee. Wala pa rin. O, anong yan? Willing pa ba talaga siya? Diba? Ano sa tingin nyo? Susuko ba to bukas, Lunes? Hindi ako tiyak. Kung magkakaroon siguro ng hearing. Hindi ko alam kung may schedule bukas ng hearing. Pero ang best na dapat niyang gawin, advice niya ang ka-coffee, ang solicited advice, ipresenta niya yung sarili niya sa HOR. Huwag niya lang pahirapan ng PNP, ang HOR sa paghahanap sa kanya dahil hindi siya makakalusot. Influential siya, mabilis siya hanapin. Yung mukha niya, mabilis hanapin. Hindi siya basta makakapagtago sa kung saan-saan. Yung iba nga, na bilyonaryo, trilyonaryo Alice Guo, nahuli. Si Teves madiskarte to si Teves nahuli Oh, si Kibuloy, na trilyonaryo. Oh, nahuli. Si Harry Roque pa. Oh, siya, sige, ano sa tingin niyo? Susuko o hindi? Bukas, I think susuko. Lunes bukas I think susuko yan si Harry Roque. Ang tabayaran natin ka-coffee, which is that's the best decision na pwede niyang gawin. O siya, ano sa tingin ninyo? Comment, opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa ng iba nating ka-coffee. Kung nasa Facebook, please like and follow sa Facebook, YouTube, subscribe lang po dyan sa ating page. Alright, magpapaalam muna ako sa inyo ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat kayo, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Yan, happy viewing. Sa lahat ng mga nakatutok sa atin nasa Facebook, nakikinig pa sa atin ngayon, nanonood pa na sa YouTube, nakikinig pa sa atin. Thank you. At i-like na rin ka-coffee yung video na yan para sa ating attendance check. Maraming salamat po. Kita-kits ulit tayo bukas. Maraming salamat at good evening ka-coffee. At good morning sa mga kaibigan natin dyan sa Estados Unidos at sa western area po ng ating daigdig. Bye-bye!